privilege para sa akin na ako'y magamit sa pagdi-deliver ng word ng ating Panginoon. So, before I start, no, tayo po ay manalangin muna. Yes, Lord, maraming salamat, O Lord. Napakabuti mo sa aming buhay. Lord, apart from you, we can do nothing. Kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakamali, Panginoon. Even sa mga iniisip na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, sa aming mga nararamdaman that is not from you, Panginoon. Lord, forgive us. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakamali sa inyo. Noon man yon, kahapon, ngayon, at sa mga darating pa, Panginoon. And Lord, as we start sa pakikinig ng iyong salita, ibaba niyo ako sa pinakamababa. Hindi ako ang makita ng aking mga kapatid, kundi kayo lamang, Lord, na nagsasalita sa kanilang buhay. Lord, gamitin niyo lamang ako as instrument na magdadala ng iyong salita. Hindi yung aking na pag-aralan, hindi yung aking mga na-prepare, ang ma-deliver, O God, kundi ang word na mula lamang sa inyo, Panginoon. Turuan niyo kami at bigyan niyo kami ng puso na willing to accept, willing to obey, kung ano man yung sasabihin mo sa amin ngayong araw na to, Panginoon. Lord, alam po namin, O God, na marami kaming mga pinagdadaanan, may mga personal battle ang bawat isa. Hindi ko man to alam, but you know them all, Panginoon. May mga personal battle na hindi kayang ma-share or may pahayag, but you know them all, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, nawa hindi itong mga personal battle or mga problema ang makakapag-block sa amin, Lord, to receive your blessing, your word today. Tulungan niyo kaming maisantabi muna yung aming mga problema at mga iniisip ngayon at makafocus sa inyong mga salita, Panginoon. Lord, we rebuke unbelief spirit and divided minds in Jesus' name. Lord, we ask for your anointing, your Holy Spirit, sa aming mga puso at isipan, even sa akin, O God, na magsasalita. Lord, maraming salamat, Lord. Kayo lamang mapapurihan mula sa simula hanggang sa matapos, O God. All the glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name, amen. So, ayan po, tayo po ay magsimula na. So, ako po ngayon ang magdi-deliver ng word, no? Dito ba? Ben. On na ni. Wala, Max. So, tayo po ay nasa series pa rin ng Shining as Lights in the World, no? And sa akin po ay with fear and trembling. Oh, 'di ba? Parang ako rin natakot. So, ayan po, tayo po ay magfo-focus lamang sa kasi na-deliver na ng ating kapatid Frank yung work out your own salvation, no? So, next slide po. So, tayo ay basahin ko muna yung ating main verse, no, na dito lang iikot, no, ang ating pag-uusapan today. So, sabi sa Philippians 2:12, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." No, so, dyan po tayo no. So, meron po akong isang story, no. Lately, mahilig ako sa story. So, may isa po akong story na may isang bata, nakatingin siya sa kanyang papa na military. Tapos, yung papa niya, nagpupunas-punas ng medal. Siyempre, siguro merong so recognition mula sa and pinupunasan niya yung medal. Ang tanong na kanyang anak, sabi niya, tay, mabigat ba yung medal? No, so, yun yung yung tanong niya sa tatay niya. Ang sagot ng tatay niya, hindi mabigat kung sinusuot, pero mabigat siya sa puso ko. No? Kasi yung cause nung recognition na yun yung nakapagbigay bigat. No? Same as sa salvation natin. No?
madaling sabihin na, oh, save, ganyan, mga salvation, parang ang gaan-gaan, ang light-light, no? Na save na ako, may salvation ako, no? Ititiwala ko sa Panginoon. Pero, ang cost ng salvation, yun po yung pinakamabigat. It cost the blood of Jesus Christ, no? Hindi na po lingid yun sa ating kaalaman na si Jesus binigay yung sarili niya para sa kaligtasan natin. But we take it for granted. 'Di ba po? Alam ko na siguro hindi lang ako, no? Ako mismo sa sarili ko nung nag-aaral ako, una ako natuto. Kaya wag po kayong mag-alala, no? Yung nag-aano ako na, I take my salvation lightly. But yung cost ng salvation ko is the blood of Jesus Christ. Talagang sobrang bigat nun, no? So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon, no? So, next slide. Meron tayong, so sabi nga, fear and trembling. Ano ba yung, natin? Ito yung main idea ng buong topic ko ngayon. So, ito yung main idea niya ng fear and trembling. So, it means living with deep reverence, humility, and responsibility before a holy God who has entrusted us with His salvation. So, when we talk about deep reverence, no, inano ko talaga to, ano bang yung mga deep reverence? Ang deep reverence daw ay lubos na paggalang. No? Tama ba yung inano ko nun? Wait lang. So, sabi dito, ang lubos na paggalang. No? Yun yung deep reverence, yung paggalang mo, no, sa ating Panginoon. Humility, yung kababaang loob. No? Hindi ka nagmamataas, kundi nagpapakumbaba. And responsibility, alam na po natin yan, responsible tayo, no? So, ang context ng Philippians 2:12 is about kay Paul na nasa prison siya, no? So, nagsusulat siya ng letter, no? Isipin niyo, nasa kulungan, nagsusulat, no? So, ganun yung context na nagsusulat si Paul sa prison ng letter para sa beloved church, no? May doon na beloved church niya, which is ang Philippi, no? Ang mga believers sa Philippi. So, ang sabi niya doon sa letter niya, yung Philippians 2:12, no? Saan na yun? Ang sabi niya doon is, kahit wala ako, no, magpatuloy kayo, work out your own salvation, no? Kasi ang ating salvation ay hindi about supervision, kundi devotion. No? Nakuha niyo ba yung point natin na hindi dahil na yung ating salvation is kailangan may nakatingin, kaya tayo gumagawa ng para sa Panginoon dahil may nakatingin sa atin. Baka sabihin tayo, huy, ano ka na, Christian ka na, ba't ganyan. No, hindi po yan, kundi yung ating devotion, no, na ang Panginoon yung nakakakita sa atin mismo. So, first nating pag-uusapan, number 1, may mga point lang tayo, no? So, defining the fear of the Lord. So, ano ba yung fear of the Lord, no? Para mas klaro at mas maintindihan natin. So, sabi dito, no, the word fear in Greek word is phobos, or yun nga, fear, reverence, o deep respect, yung talagang malalim na pagrespeto. And tromos or trembling is a physical response of humility and awareness of something great, no? Hindi po ito yung ang fear and trembling is hindi po ito yung natatakot ka ba sa Panginoon. Like nung example is yung kay Adam and Eve. Nagkasala sila sa Panginoon at nagtago sila kasi natatakot sila na maparusahan, no? But ang fear and trembling po na pag-uusapan natin is yung meron tayong deep respect sa ating Panginoon, meron tayong lubos na paggalang sa ating Panginoon, no? So another term niya is yirah, sa Hebrew word is fear or terror, awesome or terrifying thing, fear of God, respect, no? So paulit-ulit pa rin yung respeto at saka reverence, no? Yung ating lubos na paggalang. So paano ba natin na yung paggalang, no? Example, yung ating mga magulang, 'di ba? Hindi tayo parang kahit may sinasabi sila na ito gawin mo to, ganyan. Hindi man tayo sabad ra mama uy ka ng kuandra uy ka ng mga ganun ba? Yung parang
kanang, ano yun sa Tagalog, hindi ko alam. Yung parang nag-aano ka ba, sumasagot ka sa magulang mo, no? Hindi ka ganon kasi nga may paggalang ka sa magulang mo. Ayaw mo silang masaktan, ayaw mo silang umiyak, no? I remember na, nung bata ako, grabe, yun yung hindi ko makakalimutan sa buhay ko, napaiyak ko ang mama ko kasi parang ang maldita ko talaga, no? So, kayo ba nakarelate? Meron ba kayong napaiyak na magulang? Meron ba kayong, sumama talaga ang loob kasi, no, sobrang, natin, suwail tayo ng mga anak, no? So, ganun po yung ating dapat, mas lalo na sa ating Panginoon. No, it was a earthly lang na na comparison or example. Pero paano na yung sa ating Panginoon? Deep respect, no? Ganun kalalim yung dapat na respeto. Kung nirespeto mo yung magulang mo, dapat mas lalo mong irespeto ang Panginoon. So ganun po yung fear and trembling sa ating salvation na meron tayo sa ating faith, no? So ito po yung pinaka masasabi natin na God is holy, na kailangan mong parang maano ka sa Kanya ba, na magkaroon ka ng deep respeto sa Kanya. Kasi siya ay holy holy. Talagang pag sinabing holy, parang wala kang karapatan na lumapit sa Kanya sa sobrang holy niya. No? So, bakit natin ginagawa lang yung ating salvation as, yung parang tinitake it lightly lang natin, yung ating salvation, na ito yung natin dapat inaano natin yung respeto natin sa Panginoon. Kaya wino-work out natin yung ating mga salvation. Hindi lang natin basta-basta sinasabi na, save na ako, wala na akong tapos ganito yung ugali mo, ganito yung iniisip mo, ganito yung nasa puso mo. 'Di ba, sobrang taliwas, no? So, alam ko na masyadong masakit, no? Dahil ako din mismo, nung nag-aaral ako, parang ako yung unang nasaktan, napaiyak ako na parang, Lord, ang sama ko talaga. Yung parang ko talaga sa sarili ko na wala akong deep respect sa ating Panginoon. Tinitake ko lang casual yung aking salvation, no? So sabi nga, it is not fear of punishment, but fear of grieving the one who loves us. No? Ito yung fear na hindi yung fear na parang takot ka sa punishment na baka maano ako nito, mabigyan ako ng sakit kasi may ginawa akong kasalanan, no? So baka punishment ko na to kasi nga ang sama-sama ko. Hindi po ganoon. But ayaw mo, yung takot na ayaw mo masaktan yung totoong nagmamahal sa'yo, no? So, example yun sa aking papa, no? Ang papa ko talaga, lumaki akong never pa akong nakunot, napalo, wala talaga, as in, wala. Pero yung mama ko, mahilig talaga siyang mangganon, yung dito sa may singit. So, nung dati, talagang medyo, talaga akong maldita, no? Yung papa ko, hindi naman medyo, tayo maldita. No, pero yung papa ko, never akong nakatanggap sa kanya ba ng, kasi ganito, yung parang sobrang niya, galit sa akin. Kundi kinakausap niya ako ng calm. Talagang grabe yung papa ko. Sabi ko, parang dati yung ko talagang bait ng papa ko. Yun talaga yung lagi kong napipicture out sa kanya, ang bait niya talaga. Pero pag dating sa mama ko, makukunutan na naman ako nito. Pero yung papa ko, kinakausap niya ako, yun yung way niya of discipline. No, sinasabi niya, huwag kang gumanyan sa mama mo, kasi pagod ang mama mo, intindihin mo ang mama mo. Parang pinapaintindi niya sa akin at hindi niya ako yan kasi ang mo, hindi niya ako sinisisi, kundi pinapaintindi niya. And sobrang, yung voice niya, iba kasi yung mag-deliver na meron kang chinuchoy mo na nga siya, pero ang sama pa ng tone of voice mo. 'Di ba? Parang grabe naman 'to. Parang masasaktan ka talaga. Pero yung papa ko, pinapaintindi niya ng yasashi na tone of voice na intindihan mo ang mama mo, pagod yan, may mga labahin pa yan, tas ikaw, hindi ka sumunod sa kanya. So, sumabog na, ganyan. So, yung papa ko, never siyang namalo sa akin. But yung discipline niya sa akin is yung kinakausap ako. Kaya lumaki ako na parang ayoko na masaktan ang papa ko kasi sobrang bait niya. Parang ganun ba na feeling na ayoko talaga, dapat maging proud ang papa ko sa akin kasi nga, parang yun yung ko sa kanya, balik ng pagiging yasashi niya sa akin. Parang ganun ba? So, parang tayo, kung natin sa example natin sa ating Panginoon, pinagpala tayo ng Panginoon.
binigay yung lahat ng mayroon tayo ngayon. Ano ba yung meron sa atin? Mga sasakyan ba yan? Damit na magaganda? Mga good health, no? Ngayon ko na ano nga yung good health nung sumakit yung tiyan ko. No, so parang yung good health, yung protection na wala ka ngayon sa ospital, hindi ka nabalian, no? Yung pamilya mo kumakain, hindi nabagyuhan, hindi nawala ang bahay niyo sa Pilipinas. Maraming pinoprovide sa iyo ang Panginoon. May stable job ka, may savings ka, no? Kahit itchimang man yan, nimang man yan, but meron kang pera. No? Meron kang financial na provision ng Panginoon. May favor ka, lahat. Marami tayong pwede ipagpasalamat sa ating Panginoon. At hindi tayo deserve ng mga ganyang bagay kasi alam natin sa sarili nating makasalanan tayo. Alam natin na madumi ang ating isipan, madumi ang ating puso. Dito sa church, naririnig natin na, ano siya, napaka-godly, ganyan, or nag-aano siya. Pero paglabas natin sa church, kapag everyday, no, ako mismo talagang nasasabi ko na ang dumi-dumi ko talaga. Masasabi ko talaga sa sarili ko. At hindi akong nahihiyang aminin yon. Kasi nga, naano ako sa Panginoon na ang bad ko, Lord, sa iyo. No? Yung parang, ang sama ko sa inyo, Panginoon. Ang dami kong pagpapala, pero pag lumalabas ako ng church, yung bibig ko, yung iniisip ko, yung emotion ko na hindi align sa gusto ng Panginoon sa akin. So lahat tayo nagkakamali. Pero mabuti ang Panginoon by His grace alone. Kaya tayo nandito at kaya tayo pinagpapala. Kaya don't take it light na parang 2026 na mga kapatid, no? Next year, buwan na lang, isang buwan or 2 buwan ba, is 2026 na. Why not, anuhin mo yung sarili mo, self-check ka, life-check ka, ano na ba yung nagawa mo para sa Panginoon? Ano ba yung, baka ang nagawa mo lang puro, kung ano pa na, umiiyak na sa harapan mo ang Panginoon dahil sa sobrang sama mo. No, dahil nasasaktan siya sa mga ginagawa mo. Nasasaktan siya sa mga iniisip mo. Nasasaktan siya sa mga sinasabi mo at sa nararamdaman mo. No, why not i-self-check natin yung sarili natin, Lord, natuwa ka ba sa buhay ko? Nagamit mo ba ako sa 2025 at ngayon 2026, why not commit our life fully to the Lord? Na Lord, itong buhay ko gamitin mo para for your glory alone. No? Hindi lang yung, Lord, yung parang okay na ako dito, okay na ako sa ganito, nagre-receive ng pagpapala mo, no? Pero wala naman akong parang effort man lang na kahit konti, no? Kahit konti lang na para sa Panginoon. No? Dahil itong mga ginagawa natin, sobrang liit lang to sa sobrang ng Panginoon, sa grabing niya, no? Sobrang liit lang natin talaga, parang speck of dust lang tayo, na pwede natin anuhin lang ng Panginoon ng gano'n, no? But, yung talaga pag naiisip ko yung 1 Peter 5:7, that He cares for us. Kahit sobrang liit lang natin dito sa mundong ito, no? Kapag sa kamay ng Panginoon, tapos nandito yung mga planet, no? Sobrang laki ng Panginoon. Tapos yung mga planet, sobrang liit niyan, tapos nasa Earth ka pa, sobrang hindi ka na ma-zoom in, no? So, sobrang liit natin at ang laki ng Panginoon. So, sobrang liit lang ng mga ginagawa natin, masasabi ba natin na, na may nagawa na ba talaga tayo sa Panginoon? May mga na-sacrifice na ba tayo sa Panginoon? So, let's take this moment, no, siguro before magtapos ang 2025 at before pumasok ang 2026, let's remember, ano ba yung pwede mo pang magawa sa Panginoon? At ano ba yung mga nagawa mo na sa Panginoon na pagpapatuloy mo? No? Yun yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Kailan tayo magpapagamit? Hanggang dito na lang ba tayo, no? Gusto ng Panginoon mag-level up tayo. Hindi lang tayo sa pakinig, kundi sana makita din tayo ng Panginoon na kaharap-harapan na niya dito, no, naghahayag ng salita niya, no? So, yun yung challenge sa atin, this 2026 or before this year end. Let's remember ano na ba yung nagawa natin sa totoong nagmamahal sa atin. So next is the importance of the fear of the Lord. Ano ba yung kahalagahan ng fear and trembling, no? Gipalungan ako.
So, okay pa yung ating ano, no? So, next is, so bakit nga ba nagmamatter ang fear and trembling? So, bakit kailangan natin to na magkaroon tayo ng takot, no? Or fear, no, sa ating Panginoon. So, number 1, so ang una po ay, because salvation is sacred. No, napaka-sacred po ng ating salvation. Kaya kailangan na meron tayong fear and trembling sa ating Panginoon. Dahil hindi natin tinitake lightly lang ang salvation, it was bought with the blood. No? Sabi nga doon sa ating sa next slide, we didn't earn salvation. It was bought with the blood of Jesus Christ. No? So, napaka-halaga po ng ating salvation. So, example, meron tayong mahalagang tao sa ating buhay. No? Yung magulang, asawa, no? Girlfriend, boyfriend, hindi ko alam kung ano nyo sa importante na tao or bagay. No? Is ayaw natin, yung parang tinitake natin yan carefully. Kunwari sa bagay, merong mamahaling base, nandoon ka sa isang sculpture na, nandoon ka sa museum. Siyempre, hindi ka parang ganun-ganun lang maglakad, masagi mo pa lang yan, ang mahal-mahal niyan, no? So, dapat careful ka. Kasi nga, ayaw mong mabasag because it is costly, no? Kung sa mga Tapos, kapag may asawa ka, may importanteng tao ka sa buhay mo, ayaw mo siyang masaktan. Because you love her or him, no? Ayaw mo siyang makitang umiyak kasi ikaw din nasasaktan. So, ganun yun yung kaimportante din ang ating salvation. Hindi lang natin yan sinasabi na, I'm saved. Hindi lang, I believe in Jesus Christ. Kundi, dapat makita sa buhay natin. That we, parang lumalakad tayo na talagang totoo na we are saved, no? So, sinasabi nga ni Paul na work out your own salvation, no? With fear and trembling. So, it means, take it seriously. Ganun po yung na take seriously. Yung pagsiserve mo sa Panginoon, yung salvation mo. Hindi lang yung, pupunta lang ako ng church pag gusto ko lang, pupunta lang ako sa gawain, mag-join ako sa gawain pag benre ko lang na oras. So, parang sasabihin mo pa na si Lord yung mag-a-adjust para sa'yo. Or nakakahiya naman sa Panginoon. Yung parang mahiya si Lord para sa akin, no? Parang hindi tama, no? So yun po talaga yung pinaka sa atin, pinapahiwatig sa atin ng Panginoon that we should take our salvation seriously. So marami tayong mga pinapatayan. So, praise God, no? Salamat, Lord, no? Na kahit madilim, nag-iilaw pa rin ang mga anak mo. Next po ay, because God deserves reverence, no? Yung lubos na paggalang. Kasi deserve ni Lord ang lubos na paggalang natin, no? So, sabi nga, sa Psalms 111, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, no? So, may example ako nung si King Uzziah. So, si King Uzziah daw sa 2 Chronicles 26 is, he started na humble. No? Humble siya sa Panginoon, but later became proud. Parang naging mataas na yung tingin niya sa sarili niya. So, he entered yung tabernacle or yung parang holy ground na dapat lang mga priest lang ang pumapasok. Dahil sa sobrang proud niya na king siya, pumasok siya doon kahit hindi naman sinabi ng Panginoon. So, nawala yung galang niya sa Panginoon. And dahil sa wala siyang galang, he was struck by leprosy. No? So, yun yung dahil wala siyang galang. Tayo ba niyo ba rin sa sarili yun na tanong, sa akin nung nag-aaral ako, Lord, may galang ba ako sa iyo? No? So, tayo ba, tangin natin sa sarili natin, no? Huwag ka nang tumingin sa iba, sa'yo na lang sarili. Isipin mo, may galang ka ba talaga sa Panginoon? Do you have really a deep reverence sa ating Panginoon? Yung lubos na paggalang. Na nahihiya ka kapag nagkakamali ka sa Panginoon, agad na, Lord, sorry Lord, kasi nagawa ko to, alam ko na nakakasakit to sa'yo. Or, okay lang yan, yung parang,
deserve niya yan or ano niya yan, no? Hindi ka agad nagsusorry. So, tingnan po natin yung mga sarili natin. Kagaya ba tayo ni King Uzziah na nagiging proud na dahil meron tayo ng mga bagay na to? Hindi na ba tayo nagiging humble sa Panginoon? Nag-trust na lang ba tayo sa ating sariling mga strength, wisdom? Dahil maraming nagsasabi sa'yo, matalino ka, hindi ka na nag-aaral ng salita ng Panginoon at nag-trust ka na lang sa sarili mo. Dahil maraming nagsasabi na magaling ka, kaya hindi ka na nagpe-pray sa Panginoon na gabayan ka. Kasi nag-aano ka na sa sarili mo na, kaya ko to. Hindi ko na kailangan ng tulong ng Panginoon. Maya ka na lang magpe-pray pag meron nang nangyari. No? So, let's check ourselves. No? Kayo lang po yung nakakaalam niyan kung nasaan na kayo sa paggalang nyo sa Panginoon. Next is, because we represent Christ to the world. No? Tayo po ay mga ambassador at ambassadress ng Panginoon. No? Tayo kung sa Pilipinas, Pinoy, ako yung parang talagang pinapakita mong Pinoy ka. So, tayo ba ay talagang pinapakita natin na follower ako ni Jesus Christ. No? Or tayo ay nagtatago na, baka malaman niya na Christian ako. So, dapat chill lang. No? Tayo ba yung mga ganon? Or we are proud na we are yung nagre-represent sa ating Panginoon. Kayo lang po yung makakasagot din yan, no? Kung sa inyong pananalita, sa inyong kilos, sa inyong iniisip, are we representing Christ, no? So, alam ko masakit, pero ako din unang natamaan ng aking mga pinipreach, no? So, salamat Lord, dahil tayo ay binibigyan ng wisdom ng ating Panginoon para tayo ay mabago. Hindi para tayo ay lumala, no? Para tayo ay mapigilan. Yun po yung gusto ng Panginoon. So, sinasabi ko po itong mga bagay na to hindi para saktan ang bawat isa, hindi para i-condemn ang bawat isa, kundi para matuto at para magbago. Dahil hindi pa po huli ang lahat. Habang tayo ay binibigyan pa ng hininga ng ating Panginoon, we have still the chance para ma-improve yung ating sarili para sa Panginoon. So, hindi lahat po ay umaabot sa ganitong edad, umaabot sa ganitong araw, or hindi aabot sa next year. No? Hindi po lahat tayo ay makakakuha ng ganoong privilege. But we are here today because we are blessed, no, sa ating Panginoon. And dahil meron pang purpose ang ating Panginoon. So, anuhin natin yung ating pagiging representative, no, sa ating Panginoon. Okay, next po. So, the way we walk before God determines how we shine before men. No? Paano ba tayo lumakad, no, sa ating pananampalataya sa Panginoon? Yun po yung magbibigay ng liwanag sa ibang tao. So, sa panahon ba ng mga depressed na yung iba, is ikaw ba ay calm and still, no, because you trust the Lord? Sa panahon na negative na yung iba, ikaw ba yung positive na may gagawin ng Panginoon, may purpose ang Panginoon, bakit nangyari yan? Or ikaw din yung, oo nga, no, ganyan kasi tayo, ganyan. So parang naging negative na tayo, no? Or sa panahon na yung iba is wala nang, yung sa panahon na puro na gumagawa ng mali yung iba, ikaw ba ay nagsastand firm pa rin sa iyong pananampalataya? No? So, tayo po ay nagiging ilaw kung hindi na tayo nakikisabay sa mga nasa dilim. So, yun nga yung na sinabi din ni Kuya Maki na hindi lahat nung marami sila yung tama. Minsan, yung nag-iisa na lang, siya yung tama. No? So, hindi natin kailangan na sumabay para lang tanggapin tayo ng iba. Kundi, ang pinaka-importante, tanggapin tayo ng Panginoon. No? At the end of the day, ang magja-judge lang sa atin ng Panginoon. Hindi yung ibang tao, hindi yung presidente, hindi yung leader, kundi ang Panginoon lang. So, siya lang makakapagsabi sa iyo na, let's go sa heaven. No? So, hindi yung mga na kailangan mo i-in yung sarili mo para matanggap ka ng bawat isa dito sa mundo. Ang pinaka-importante mga kapatid, matanggap ka ng Panginoon. Yun yung ating
laging isipin kung tanggap ba ako ng Panginoon. Okay na, naiwanan ka ng iba, basta tanggapin ka ng Panginoon. Yun po yung pinaka-importante na lagi nating tatandaan. Next po ay how to live with fear and trembling. Paano naman tayo mamuhay, no, ng may takot, no, may deep respect sa ating Panginoon. So, number 1, take sin seriously. No. So, seryosohin natin yung kasalanan na ang kasalanan ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya wag nating gawin, no? We are on the process, hindi naman yan overnight, hindi naman na magiging perfect tayo. But let's remember sa bawat na gawa mo ng kasalanan, lagi mong isipin, hindi to nakakalugod sa Panginoon. Or nasasaktan ko ang Panginoon ito. Kaya hindi ko na itutuloy, no? Yung parang meron kang parang may magre-remind lagi sa iyo. Take it seriously, no? So before ka gumawa ng mga bagay na, Lord, magiging happy ka ba nito or masasaktan kita nito, no? So let's check before we do, no? So meron nga akong isang doon. Sabi nga, kapag yung presence ng Panginoon is, sinasabi natin everywhere, no? Everywhere yung presence ng Panginoon. So kapag gumagawa tayo ng kasalanan, parang dapat mong isipin na God is everywhere. So nakatingin siya sa iyo pag ginagawa mo yan. So alam mo na hindi to maganda, alam ko masasaktan na ang Panginoon nito, so di ko gagawin. So take it seriously. No? Sabay-sabay tayo mga kapatid, hindi ko sinasabing ako perfect ako, hindi ko to nagagawa, exempted ako. Kundi na ako talaga ang una tong tinamaan. Kaya sabay-sabay tayong, yung sin natin is i-take natin seriously. No? So, hindi kayo nag-iisa sa laban. Next is, sabi nga, we can't shine if we're comfortable in the dark. No? So, kung nandun ka pa rin sa dilim, hindi ka talaga mag-shine. No? Kasi patay yung ilaw mo eh. Nakikisabay ka sa mga gumagawa na masama, kaya walang shine na nakikita sa'yo. Pero once na naging, parang contradict ka dun sa dark, talagang makikita yung shine. Kasi yan lang kabaliktaran ng dark eh, yung light lang. Next, fear and trembling mean we treat sin as poison, not as entertainment. No? Talagang tinitreat natin yan na lason sa atin. At hindi yan siya katuwaan, hindi siya laro na pwede nating i-enjoy, no? Poison, ibig sabihin nakakasama, no? So I remember nung nag-aaral ako nito, sabi ko, meron kasi akong na masakit ang tiyan ko. Tapos marami nagsasabi na baka appendicitis, baka pumutok yung appendicitis, mga ganyan. Eh nung nag-research ako sa pag sumabog yung mga appendicitis o pumutok, merong doon na malalason yung katawan mo. And it leads to death. Talagang, yun, ganun kasama, yung lason, nakakamatay. So when we treat sin as poison, ibig sabihin, parang feeling natin na kapag gumawa tayo ng ganyang bagay, pwede nating ikamatay spiritually. No? Pwede tayong malayo sa ating Panginoon. At hindi natin gawin na, okay lang to, maliit lang to na bagay. Okay lang to, next time na lang ako magbabago. Sige, next time ulit, nakagawa ka ulit, next time ulit, meron pa namang pag-asa, hindi pa naman ako namamatay. No, but this very moment, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, treat sin na poison, hindi siya entertainment. Next is walk in obedience even when no one's watching. No? So kahit wala pong nakatingin. So meron nga akong illustration, no? May isang worker. Nagtatrabaho siya. Parang nakarelate nga ako dito, Lord, sana magawa ko rin to, no, sa aking trabaho. So, nagtatrabaho siya, and yung mga kasama niya, wala yung leader. Siyempre, wala. No? Nag-meeting, no? So, nag-chore, hindi ko alam. Basta wala yung leader sa Genba or sa para makarelating lahat. Sa Genba, wala ang leader. So, yung iba, okay, nakikipag-chismisan na kasi wala si leader. Maya natin magtrabaho pag nandyan na siya. So, chismis, ganyan. Pero yung isa, nagtatrabaho siya. So, tinanong siya ng mga kasama niya, bakit ka ba nagtatrabaho? Wala pa naman si leader. Maya ka na magpanggap pag nandiyan na ang leader. Pero ang sabi niya, ang real leader niya is hindi yung leader niya na umalis.
kundi yung hindi umaalis, which is si Jesus Christ. Kasi God is everywhere, no? Si Jesus nasa kahit saang sulok ng kwartong to, kahit nasa labas siya, He sees everywhere. Even yung heart nga natin, nakikita niya eh. Even yung mind natin, yung mga iniisip natin, nakikita niya eh. Kaya ang ating obedience, no, is never in supervision. Yun sa next slide po, sabi nga is, fear and trembling, obedience rooted, not in supervision, but in devotion. Hindi dahil may nakatingin or gumagawa tayo para magpanggap, kundi kung ano tayo kung walang nakatingin. No? So, napaka-importante na i-check din natin yung mga sarili natin kung ano tayo kung walang nakatingin. Ano yung mga nasa isip natin, ano yung nasa puso natin, ano yung mga sinasabi ng ating mga bibig na walang nakakarinig. No? Because God is everywhere. Hindi natin yan maano sa ating Panginoon. Hindi natin yan pwedeng, hindi naman to naririnig ni Lord kahit nasa isipan ko lang to. No? Kahit sinasabi na ng isipan mo na, naiinis na ako sa Kanya, ganito siya, ganyan. Pero nakikita yan ng Panginoon. So, in devotion, not in supervision. Next po ay, serve God with humility. No? May kababaang loob. No? Pagiging humble. Hindi pagmamataas. No? So, kapag tayo, once na tayo ay nagmataas or nag-rely sa ating mga own capability, mahiya na tayo sa Panginoon. Dahil hindi lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa sarili natin, kundi galing lamang sa Panginoon. Oo, makakabrag ka sa social media, I have this, I have that, pero yung lahat ng bagay na yan ay galing sa ating Panginoon. First and foremost, kailangan mo munang magpasalamat sa tunay na nagbigay sa'yo niyan. Because wala ka ng mga bagay na yan kung hindi yan inalaw sa'yo ng Panginoon. It was only by His grace alone. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya dapat, tayo yung parang sobrang maliit nga talaga tayo sa ating buhay. Dapat maging humble tayo. Kasi wala tayo ng mga bagay na to kung hindi lang to inalaw ng Panginoon sa atin. So sabi nga, may isang doon, pianist. Ang sabi niya, pag may mga tao, kinakabahan siyang tumugtog. Pero kapag yung master niya o yung sensei niya ang nakatingin, doble yung kaba niya. Kasi nga, nakatingin yung sensei niya. Nakatingin yung talagang magkikritik sa kanyang pagtugtog. So tayo ba, kapag pag iniisip natin nakatingin sa'yo si Lord ngayon, face to face kayo, ano kaya yung makikita or maiisip kung face to face mo ngayon ang Panginoon? Mahiya ka ba sa mga ginagawa mo? O parang wala lang si Lord na putso ka lang? No? May ganun ka ba na guilt kapag nakikita mo ang Panginoon ng face-to-face ngayon? Or wala lang, okay lang, hindi naman yan totoo. Hindi man yan, ganyan. No, let's always remember, God is everywhere. No? So, let's serve God with a humble heart, no? Next po ay sabi nga dito, fear and trembling mean we don't serve God proudly as if He's lucky to have us, but humbly realizing we are privileged to serve Him. No, we are privileged po na gamitin ng ating Panginoon. No, so hindi siya maswerte dahil meron tayo dito na magagamit niya, kundi tayo po yung blessed dahil ginagamit tayo ng Panginoon. No, so talagang sabi ko nga pag nag-aaral ako ng salita ng Panginoon, Lord, hindi ko talaga tinitake na light yung pagpipreach or paggagawa ko sa ministry ng ganito kasi ang pagdadala ng word ng Panginoon, parang sobrang bigat yan sa puso ko talaga eh. Yung parang nahihiya ako na ako ang magdadala ng word ng Panginoon eh, ang sama-sama ko. Yung parang yun yung iniisip ko lagi ba. Kaya lagi kong, Lord, hindi yung buhay ko yung makita. Hindi rin yung mga kakulangan ko yung makita nila, kundi yung sasabihin mo lang, kasi ginagamit mo lang ako. And ako rin, sobrang privilege ako na gamitin mo kahit makasalanan ako. Yung parang, yun yung lagi kong inaano sa sarili ko ba na, Lord, hindi ako magmamataas na magdi-deliver ako ng salita mo, magsiserve ako sa'yo, kundi
ikaw lang yung talaga yung makita ko na sobrang liit ko lang para gamitin mo at makasalanan ako, pero ginagamit mo ako. No? So, next, stay dependent on God. No? So, ang sabi po dyan sa next, without Him, we can do nothing or I can do nothing. No? So, let's stay dependent sa Panginoon. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, kailangan tayo nakadepende sa ating Panginoon. No? Hindi ka, yun nga, connected lang din sila sa pagmamataas na hindi mo na kailangan ng tulong ng Panginoon kasi matalino ka na, magaling ka magsalita, hindi ka na nagpipray, kasi kaya mo na ang lahat. No? So, first and foremost, lagi kong inaano nga sa mga small group ko na always manalangin. Kung kaya mong kung hindi mo kayang umalis ng bahay nang hindi ka nagtututbrush, dapat ganun din sa pananalangin na hindi ka aalis ng bahay na hindi ka nakakapag-pray. No? Kasi ganun yung importance ng pagtututbrush sa iyo eh. Sobrang bigat na ayoko maging bad breath kapag lumabas ako ng bahay. Nakagigising mo, lalabas ka na or wala ka man lang preparation, di ka man lang nagtutbrush. No? So ganun dapat din yung ating prayer sa buhay natin. Hindi tayo lalabas ng bahay, hindi tayo lalabas ng kwarto or kahit ano pa mang saan ka man hangga't hindi ka nakakapag-pray. Because yung yung importance ng pakikipag-communicate, it is dependence, no? Ito yung pagpapakita na we are dependent sa ating Panginoon. No, wala tayong kayang ibang bagay or hindi natin kaya lahat ng bagay or ibang bagay kung walang tulong ng Panginoon. No, so kung tayo man nire-remind tayo na hindi ako nakapag-pray, no? Lagi mo na lang isipin kapag nagtoothbrush ka, nagtoothbrush ako ngayon, kailangan pala mag-pray ako, no? Kasi sa atin, routine na natin yung pagtututbrush eh, at mahalaga sa atin yung pagtututbrush, no? So gawin din natin ganun yung ating panalangin na mahalaga ang prayer. Kung gaano or mas mahalaga pa ang prayer nga kaysa toothbrush, kung isipin talaga natin, no? So yun po yung pagiging stay dependent, no, sa ating Panginoon. Next is, so every step of obedience, every act of love, every victory over sin is by His grace. No? Lahat ng bagay na meron tayo, yung ating mga victory sa mga problema is through His grace alone. No? So let's depend always sa ating Panginoon. Next, So, malapit-lapit na tayo. Next, the fruit of the fear and trembling. Ano ba yung mga makikita na bunga kapag meron tayong fear, deep respect or deep reverence sa ating Panginoon? Makikita yan sa buhay po natin. No? Number 1 is, you grow in holiness. So, sabi nga, you begin to hate what God hates and love what He loves. So, you grow in holiness. Makikita yan sa buhay mo na ayaw mo na ng kasalanan, gusto mo na yung mag-serve. No? So, makikita yan sa buhay mo. So, yan po yung mga fruit na meron ka ng fear and trembling. No? May deep respeto, may reverence and awe ka na sa Panginoon. Kasi, ayaw mo na yung mga ayaw ng Panginoon at gusto mo na yung mga gusto ng Panginoon. No? Alam ko na, hindi ko na kailangan itong i-elaborate. Alam nyo na ano yung mga gusto ng Panginoon, no? Sa buhay man yan, sa career man yan, sa ministry man yan, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, alam na natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Next po, you stay humble, no? So, manatili tayong mapagkumbaba. You realize how much you need His grace every day, no? So, araw-araw kailangan natin yung grace ng ating Panginoon, no? Hindi yung ating mga sarili lamang. So let's stay humble. Humingi tayo ng guidance always sa Panginoon. Next is, you become a witness. Ito po yung napakahirap. But sabay-sabay po tayo. Sabi ko nga, hanggat binibiyayaan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon, we have still the chance para magbago, no? So you can become a witness pa rin. If you fail noon, so patapos na ang 2025, nag-fail na naman ako, Lord, ay hindi ako naging witness mo. Nag-fail na naman ako, but may panibagong taon, no? So lagi tayong binibiyayaan ng Panginoon. Lord, hindi ako nagpagamit sa'yo before. So this time, help me na magpagamit sa inyo. No? So we fail every time.
But God is so graceful enough na binibigyan tayo ng pagkakataon. Chances after chances. Kaya let's take it seriously na tayo ay maging witness ng ating Panginoon. Sabi nga, your life quietly shines even before you say a word. No? Yung buhay natin, kahit hindi ka pa nagsasalita, this time, yung 2026, gawin naman natin na mag-shine talaga tayo. Hindi lang sa sa preaching, hindi lang sa mga natutunan natin this 2025, but i-try natin bukas, no? Hindi na natin hintayin yung 2026. Let's try slowly but persistently, no? Consistently na mag-shine araw-araw sa mga maliliit na bagay. Prayer, calmness, no? Sa lahat ng mga nagpapanik na, dapat calm and still. No? A quiet and gentle spirit, yun po yung talagang pinagpipray ko sa Panginoon kasi wala akong quiet and gentle spirit. Aminado ako dyan. So, yun po, yun yung inaano ko na, Lord, magkaroon ako ng quiet and gentle spirit. Kahit magulo na sa genba, kahit nakakainis na ang mga tao, so help me na hindi yun yung mag-focus ako, kundi bakit mo ako nilagay sa loob ng chaos na, na lugar, no? Next po ay, you experience God's presence. No, na-feel mo na yung, na-experience mo na yung presence ng Panginoon. Sabi nga dito is, because He dwells with a humble and contrite heart. No? So, Isaiah, sabi dyan sa Isaiah 57:15, for this is what high and exalted one says, He who lives forever, whose name is holy, I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Contrite ba ito? So sa Tagalog po, basahin ko sa Tagalog. Saan yung Tagalog? Sabi dito sa Tagalog, no? Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at mataas na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, at kasama rin naman ng may pagsisising mapagkumbabang loob, upang buhayin ang espiritu ng mapagkumbaba at upang buhayin ang puso ng nagsisisi. No? So, nandoon po ang Panginoon sa kataas-taasan, pero nandoon din yun siya sa puso ng mga taong nagsisisi. No? So, next. So, conclusion na po tayo. Ang sabi nga dyan, sa conclusion natin, working out your salvation with fear and trembling doesn't mean living in fear. No? Hindi dahil natatakot tayo, but it means living in awe, or deep reverence, or lubos na paggalang, lubos na kamangha-mangha. No? It means saying, Lord, my life is yours. Help me never take your grace lightly. No? When you live that way, your life belongs a light, steady, humble, radiant in a dark world. So, Lord, salamat no sa mga words mo ngayon. So, I hope na meron tayong mga natutunan at pwedeng ma-apply no sa mamaya or bukas, no? Dahan-dahan pero consistent, no? Yung ating mga matututunan. So, tayo po ay manalangin. So, let's stand up, no? Tayo po ay tumayo at let's pray sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na hindi lang ako yung natuto, kundi yung aking mga kapatid. I believe, Lord, that this word, Panginoon, is timely para sa amin, Panginoon, lahat. Hindi mo to binibigay ng wala kang gustong ayusin sa bawat buhay namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami sa aming failures. Every time we fail, Panginoon, nasundin ka. Every time, Lord, na nawawala yung pusong nagsisisi namin. Every time na kami ay nagmamataas sa aming mga sarili. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Every time that we forget, Lord, na you are everywhere.
And every time, Lord, na nakakasakit kami sa ibang tao at nakakasakit kami lalong-lalo na sa iyo, Panginoon, Lord, forgive us. And we thank you, Lord, sa panibagong pagkakataon na binibigay niyo sa amin araw-araw, bawat oras, Panginoon, upang ikaw ay ma-lift up, mag-glorify sa aming mga buhay. Lord, help us, Lord, to take our salvation seriously and to treat sin, Lord, as poison. We know, Panginoon, that you hate ang sin but not the person. So help us, Lord, to hate the sin and to love the person, Panginoon, to love ourselves, O God, and to have the burden, O God, sa ibang souls, Panginoon, na hindi pa nakaka-receive, nakaka-experience na yung pagpapala ng inyong grace, Panginoon. We know marami pa sa mundong ito, Panginoon. And Lord, help us, Lord, na maging kagamit-gamit itong buhay namin, Panginoon, para sa pag-abot ng mga tao, Lord, na wala pa sa inyo, Lord God. We humble ourselves, O God, before your throne of grace, na wala kami kung wala ka, Panginoon. Lord, sa mga inuutos mo sa amin, give us an obedient heart, Panginoon, and a humble heart to obey you fully and not partially. Lord, sa panahon, Panginoon, na kailangan mo kaming mag-shine, help us to shine brightly, Panginoon. And guide every step, every plan na meron kami, Panginoon. Lord, because apart from you, we can do nothing. We acknowledge your greatness, your power to work in us, Panginoon. Hindi namin kayang baguhin yung sarili namin. Hindi namin kayang baguhin yung takbo ng iniisip namin, mga nararamdaman namin, but you are powerful enough, Lord, to change us. To change every perspective, to change every decision, O God, na mag-serve sa iyo ng obedient. Lord, we need your strength, O God. We need your power to work in us, Panginoon. Ayusin mo kami, Lord. Ayusin mo ang dapat mong ayusin sa buhay namin. At gamitin mo kami, Lord, para sa mga taong dapat mo ring ayusin. Lord, maraming salamat. Hindi mo nga, tunay nga, Panginoon, na hindi mo maaabot yung iba kung kami mismo na nakakarinig sa iyong salita ay hindi maayos, Panginoon. Kaya naman, Lord, ayusin nyo kami una, Panginoon, yung puso namin, lahat ng takbo ng aming mga iniisip, at magkaroon kami ng burden to other souls, Panginoon. At hindi kami matakot na mag-shine brightly. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hindi namin talaga to kaya, Lord, kung wala ang tulong nyo. Help us to have this heart with fear and trembling, O God, before your throne of grace. With deep respect, deep reverence, and humility before you, Panginoon. Lord, maraming salamat. All the glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name, amen.